2 milyong yen, Yumi. Huwag mong sabihing pati ang pambayad sa kinain mo rito sa hotel ay ililista mo pa sa langit? O baka naman gusto mong tawagan ko na ang asawa mong basurero para siya ang maghugas ng mga plato rito sa kusina para lang mabayaran ang bill na to? Ang boses ni Keiko ay umalingaw sa buong grand ballroom, matalas at puno ng pangungutya na tila isang latay na tumama sa balat ni Yumi. Sa gitna ng nakasisilaw na liwanag ng mga kristal na chandelier at ang bango ng mga mamahaling bulaklak, dahan-dahang napayuko ang babaeng tinawag niyang Yumi. Ang kamay ni Yumi na puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng bahay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang pitakang gawa sa imitasyong balat, isang gamit na halatang luma na at kupas ang kulay. Sa loob ng pitakang iyon ay may natitirang iilang daang piso na lamang. Ang perang itinabi niya sana para sa pamasahe pa uwi at para sa pandesal ng asawa niyang si Renzo. Kaninang umaga, bago siya umalis para sa reunion na ito, tanging kape lamang ang ininom ni Yumi upang maibigay ang huling piraso ng tinapay kay Renzo, na noon ay puyat sa pagtatrabaho sa kanilang garahe. Inayos pa niya ang lumang blusa na suot niya ngayon. Tinatago ang isang punit sa gilid, umaasang kahit paano ay hindi siya magmukhang kaawa-awa sa harap ng mga dati niyang kaklase. Ngunit ang puting papel na inilapag ni Keiko sa harap niya ay tila isang hatol ng kamatayan na hindi niya kayang takasan. Naramdaman ni Yumi ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat halakhak ng mga taong nasa paligid niya ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang mga dating kaibigan na kasabay-sabay niyang nangarap noon ay ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang dumi sa kanilang marangyang sapatos. Ang lamig ng aircon sa loob ng hotel ay hindi sapat para pawiin ang init ng hiyang nararamdaman niya. Isang uri ng hiyang nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Nanlamig ang kanyang mga daliri at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha na pilit niyang pinipigilan. Bakit ka natahimik, Yumi? Nasaan na yung sinasabi mong masaya ka sa piling ng asawa mong entrepreneur kuno? Entrepreneur ba ang tawag sa taong hindi man lang maibili ng maayos na sapatos ang asawa niya? Tignan mo nga ang sarili mo. Mukha kang katulong na naligaw sa palasyo. Patuloy ni Keiko habang iwinawagayway ang kanyang kamay na puno ng mamahaling alahas. Ang bawat salita ay sadyang idiniin upang masaktan ang natitirang dangal ni Yumi. Isang malalim na hininga ang pinalabas ni Yumi, ngunit tila may nakabara sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na wala siyang in-order na mamahaling alak at ang mga pagkaing nasa lamesa ay kagagawan lahat ni Keiko, ngunit ang boses niya ay tila nawala. Ang katahimikan niya ay lalong nagbigay ng lakas ng loob sa mga taong nakapaligid sa kanya para magbulong-bulungan. Ang ingay ng mga kubyertos at ang tunog ng mga basong nagtatama ay naging isang nakatutulig na musika ng pang-aapi. Lalong lumapit si Keiko sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal kay Yumi. Kinuha ni Keiko ang kanyang pinakabagong smartphone at itinaas ito sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang nakikita ang paghihirap ng babaeng dati niyang kinakainggitan sa paaralan dahil sa talino at ganda nito. Para kay Keiko, ito na ang sandali ng kanyang ganap na pagtatagumpay, ang pagkakataong tuluyang tapakan ang babaeng sa tingin niya ay naging hadlang sa kanyang ningning noon. Alam mo, dahil mabait ako, bibigyan kita ng chance. I-loudspeaker natin ang tawag. Tawagan mo ang asawa mo ngayon din. Gusto kong marinig kung paano siya magmakaawa sa akin na huwag kang ipakulong dahil sa hindi mo pagbabayad sa bill na to. O baka naman, kahit siya ay wala ring pakialam sa'yo dahil abala siya sa paghahanap ng barya sa kalsada. Ang malakas na tawa ni Keiko ay sinundan ng tawanan ng iba pang mga kasama nila sa mesa habang ang ilang mga waiter sa paligid ay nagsisimulang magtinginan ng may pag-aalala at pagtataka. Hindi nakagalaw si Yumi.
Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa lumang pitaka niya. Sa loob nito ay ang larawan nila ni Renzo na kupas na rin. Sa gitna ng lahat ng insulto, ang tanging iniisip niya ay kung paano niya mapoprotektahan ang dangal ng asawang buong buhay siyang inalagaan sa kabila ng kanilang kahirapan. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa takot sa utang, kundi dahil sa sakit na ang taong pinakamahal niya ay kinaladkad sa putikan ng mga taong walang puso. Tumunog ang cellphone ni Keiko. Isang masiglang ringtone na kabaligtaran ng bigat ng atmosfera sa lamesa. Ngumisi si Keiko at mabilis na pinindot ang screen bago ito itinapat sa gitna ng hapagkainan. Ang bawat mata sa loob ng Grand Ballroom ay nakatuon na ngayon sa kanila, naghihintay sa susunod na kabanata ng trahedyang ito na para sa kanila ay isang libangan lamang. Sige na, Yumi. Speakerphone is on. Ipakita mo sa amin kung gaano ka-successful ang buhay na pinili mo sa piling ng lalaking yon. Isang tawag lang at malalaman natin kung hanggang saan ang halaga mo. Ang huling hirit ni Keiko habang ang kanyang daliri ay nakatutok na sa contact number ni Renzo na nakuha niya kung saan. Sa sandaling iyon, tanging ang tunog ng sariling hininga ni Yumi ang naririnig niya. Isang tanong ang paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at hinagpis. Hanggang kailan ba kailangang magtiis ng isang pusong tapat sa gitna ng mundong tanging ginto lamang ang kinikilala? Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingala. Hindi kay Keiko, kundi sa malawak na pinto ng ballroom na tila biglang bumukas ng dahan-dahan, naglalabas ng isang aninong hindi inaasahan ng sinuman. Habang nakatayo sa gitna ng marangyang ballroom at tinitiis ang matatalas na tingin ng kanyang mga dating kaklase, tila dinala si Yumi ng kanyang gunita sa isang tagpong hindi kailanman mabubura sa kanyang puso. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Keiko ay biglang napalitan ng pamilyar na amoy ng grasa, kalawang, at pawis, ang amoy ng maliit at mainit na garahe kung saan ginugugol ni Renzo ang kanyang bawat gabi. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang asawa. Nakasuot ito ng sando na puno ng mantsa ng langis. Ang mga binti ay nakalubog sa ilalim ng isang sirang makina habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya. Naalala ni Yumi kung paanong madalas siyang tumayo sa may pintuan, may dalang baso ng tubig at lihim na pinagmamasdan ang mga kamay ni Renzo na nanginginig na sa pagod ngunit tumatanggi pa ring tumigil. Bawat pihit ng wrench, bawat punas ng noo ay ginagawa nito para sa kanya, para sa kanilang maliit na pangarap na makaahon sa hirap. Ngunit may isang lihim na hindi alam ni Renzo, isang sakripisyong mag-isang dinala ni Yumi sa loob ng mahabang panahon. 3 taon na ang nakalilipas nang kailanganin ng nakababatang kapatid ni Renzo ang pambayad sa matrikula. Walang ibang matakbuhan ang pamilya. Hindi nag-atubili si Yumi. Pumunta siya sa isang sanglaan sa kanto. Bitbit ang huling alaala ng kanyang yumaong ama. Isang gintong kwintas na may pendant na krus. Naalala niya ang bigat ng hakbang niya palabas ng sanglaan, ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang leeg. At ang hapdi ng pagsisinungaling kay Renzo nang itanong nito kung nasaan ang kwintas. Nawala ko yata habang naglalaba sa ilog. Ang tanging nasabi niya noon, habang pinipigilan ang pagpihit ng kanyang sikmura sa tindi ng guilt. Muling nagbalik ang diwa ni Yumi sa nangyari kaninang umaga, bago pa magsimula ang impyernong ito sa hotel. Sa kanilang maliit na kusina, tanging 2 piraso ng pandesal ang natitira sa hapag. Kinuha ni Yumi ang pinakamaliit na piraso at biniyak ito sa gitna. Nilagyan ng kaunting kape para magkaroon ng lasa. Ang malaking piraso, ang may palaman pang kaunting mantikilya, ay inilagay niya sa plato ni Renzo. "Kain ka na, mahal. Mahaba ang araw mo sa shop ngayon." Malambing niyang sabi. Pilit na itinatago ang pagkalam ng sariling sikmura. Tumingin sa kanya si Renzo.
Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na tila ba sa kanya lamang umiikot ang mundo ng lalaki. Lumapit ito at napansin ang isang butones sa blusa ni Yumi na malapit ng matanggal. Ang mga magaspang na daliri ni Renzo na sanay sa bakal at makina ay dahan-dahang humawak sa butones na yon. Isang banayad na paggalaw, isang tahimik na pag-aayos na tila ba ang bawat hibla ng sinulid ay simbolo ng kanyang pangako na hindi niya kailanman pababayaan ang asawa. Huwag mong intindihin ang sasabihin nila sa reunion, Yumi. Bulong ni Renzo noon, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Magtiwala ka sa akin. Malapit na tayong makahinga ng maluwag. Tumango si Yumi. Bagaman may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang gabi. Ilang beses na niyang napapansin ang isang misteryosong itim na sasakyan, isang uri ng kotse na tanging mga pinakamayayaman lamang ang kayang magmay-ari, na nakaparada sa dulo ng kanilang makitid na eskinita pagpatak ng 12:00 ng hating gabi. Minsan ay nakikita niyang may kausap si Renzo sa telepono sa labas ng bahay. Ang boses nito ay seryoso at hindi pamilyar. Gusto niyang magtanong, gusto niyang malaman kung may panganib bang nagbabanta. Ngunit sa tuwing titingin siya sa mga mata ni Renzo, tanging seguridad at katapatan lamang ang kanyang nakikita. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang baso sa ballroom ang tuluyang nagpabalik kay Yumi sa kasalukuyan. Nabasag ang kristal malapit sa kanyang paa at ang tilamsik ng tubig ay tumama sa kanyang binti. Ang mga tawa ni Keiko ay naging mas malakas, mas mapang-asar, habang ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang bigat na nakapatong sa balikat ni Yumi. Hoy Yumi! Tulala ka na ba dahil sa bill? Sigaw ni Keiko habang iwinawagayway ang cellphone na nakatapat sa kontak ni Renzo. O baka naman iniisip mo na kung aling basurahan kayo kukuha ng 2 milyong yen? Sa gitna ng pangungutya, dahan-dahang humakbang paatras si Yumi. Hindi niya kayang makita ang mukha ng mga taong ito. Kailangan niyang makahinga. Mabilis siyang naglakad patungo sa restroom ng hotel. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagpasok niya sa loob, hinarap niya ang malaking salamin na napapalibutan ng mga gintong dekorasyon. Tumingin siya sa sarili niyang refleksyon. Ang namumutlang mukha, ang mga mata na puno ng pagod, at ang blusang inayos ni Renzo kaninang umaga. Hinawakan niya ang butones na yon, ang maliit na piraso ng plastik na nagsisilbing angkla niya sa katotohanan. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang sirain ng mga taong ito ang tanging kayamanan na meron siya, ang kanyang dangal at ang pag-ibig ni Renzo. Pinunasan ni Yumi ang isang luhang pilit na kumawala sa kanyang mga mata. Sa loob ng marangyang banyong iyon, isang matinding determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Para kay Renzo. Para sa lahat ng gabi na hindi ito natulog para sa kanila. Para sa bawat sakripisyong ginawa nila ng tahimik. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Ngunit sa sandaling hahawakan na niya ang pinto para lumabas at harapin ang kanyang tadhana, narinig niya ang boses ng 2 babaeng pumasok sa banyo. Nakakaawa naman si Yumi, no? Pero alam mo ba ang mas nakakagulat? Nakita ko ang asawa niya sa labas kanina. May kasamang mga bodyguards at sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Akala ko ba mahirap sila? Nanigas si Yumi sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa doorknob, habang ang kanyang mundo ay tila muling nyanig ng isang bagong katotohanan na hindi niya inaasahan. Nang muling lumabas si Yumi mula sa marangyang banyo, tila naging mas malawak at mas nakatatakot ang pasilyo patungo sa Grand Ballroom. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng malambot at pulang alpombra ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na isa siyang madilim na mantsa sa gitna ng isang napakalinis at napakatingkad na palasyo. Ang boses ng 2 babaeng narinig niya kanina ay patuloy na nagpapaikot-ikot sa kanyang isipan.
naghahatid ng isang uri ng kalituhan na mas masakit pa kaysa sa gutom. Si Renzo, may mga bodyguard? Imposible. Pagpasok niya sa bulwagan, ang nakasisilaw na liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tila humahagupit sa kanyang mga mata. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakita niya si Keiko na prenteng nakaupo. Hawak ang isang baso ng champagne habang ang kanyang bagong Hermes na bag ay nakapatong sa lamesa na tila isang trono. Ang bawat hiyas sa suot nitong kwintas ay tila kumikinang para lamang ipamukha kay Yumi ang kanyang kakulangan. Look who's back! Malakas na deklara ni Keiko sapat para muling makuha ang atensyon ng lahat. Akala ko ay tumakas ka na sa bintana, Yumi. O baka naman naghahanap ka ng mahihiraman ng pambayad sa labas. Dahan-dahang naupo si Yumi sa kanyang upuan. Sa gitna ng tensyon, napansin niyang ang mantel ng lamesa sa tapat niya ay medyo nakakulubot. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, dahan-dahan niyang hinaplos ang tela. Inayos ang bawat tupi nito nang may pambihirang ingat. Ang simpleng pagkilos na ito, ang pagpapanatili ng ayos sa gitna ng kaguluhan, ang tanging paraan niya para hindi tuluyang gumuho ang kanyang sarili. Ito ang gintong sandali ng kanyang pagkatao, ang pagiging masinop sa kabila ng kawalan. Keiko, anak, tama na yan. Isang mahinahon, ngunit may awtoridad na boses ang sumingit. Iyon ay si Aling Rosa, ang dati nilang guro na ngayon ay retirado na. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala habang nakatingin kay Yumi. Ang reunion na ito ay para sa pagkakaibigan, hindi para sa pagpapataasan ng ihi. Ngunit isang matalim na tawa lamang ang isinagot ni Keiko. Aling Rosa, masyado po kayong mabait. In the real world, friendship is measured by status. Look at my life. My husband owns buildings. I travel to Paris every month. Samantalang si Yumi, look at her shoes. I think I saw those in a thrift shop 5 years ago. Muling nagtawanan ang mga taong nakapaligid. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga tinik na bumabaon sa pandinig ni Yumi. Habang nagpapatuloy ang panlalait, isang waiter ang lumapit sa lamesa para maglapag ng karagdagang menu. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahulog ang isang folder mula sa tray ng waiter malapit sa siko ni Yumi. Dali-dali niya itong pinulot para ibalik. Ngunit bago pa man makuha ng waiter ang folder, nahagip ng mga mata ni Yumi ang isang listahan ng mga VIP guest para sa gabing iyon. Sa pinakataas na bahagi ng papel, nakasulat ang isang pangalan sa makapal at itim na tinta. Renzo Valderrama, Chairman. Tumigil ang tibok ng puso ni Yumi. Valderrama? Iyon ang apelyido ni Renzo, ngunit ang asawa niya ay isang hamak na mekaniko lamang. Hindi maaring siya ang tinutukoy rito. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, mabilis na kinuha ng waiter ang folder at humingi ng paumanhin. Bago mabilis na lumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paggalang na tila hindi para sa isang ordinaryong panauhin. Anyway, muling bumanat ang boses ni Keiko, mas malakas at mas mapangapi. Dahil ang sabi ni Yumi ay sobrang successful ng asawa niya. Let's celebrate! Waiter! Dalhin niyo rito ang 3 bote ng pinakamahal ninyong vintage wine, yung nagkakahalaga ng $250,000 bawat isa. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Keiko, huwag! Bakit? Hindi ba't ikaw ang tatalo sa amin ngayong gabi? Ang ngiti ni Keiko ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Since you're the happiest among us, it's only fair that you give us this treat. Don't worry everyone, si Yumi ang taya. Ang tunog ng mga kristal na baso na inihahanda ng mga waiter ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Alam ni Yumi na ang bawat patak ng alak na isasalin sa mga basong yon ay dagdag na bigat sa utang na ipapapasan sa kanya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Habang ibinubuhos ang mamahaling alak, lumingon si Keiko sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Cheers, Yumi. Sana ay masarap ang lasa ng pagkabaon mo sa utang.
Eksaktong sa sandaling itataas na sana ni Keiko ang kanyang baso, muling bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng security ang pumasok at lumapit sa manager ng hotel na nakatayo sa gilid. May ibinulong ito na nagpabago sa kulay ng mukha ng manager. Mula sa pagiging strikto, ito ay naging maputla at puno ng takot. Tumingin ang manager sa direksyon ng lamesa ni Yumi, hindi kay Keiko kundi direkta sa mga mata ni Yumi. Ang bawat patak ng mamahaling alak na bumubuhos sa mga kristal na baso ay tila tunog ng mabibigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Yumi. Habang ang iba ay abala sa pag-amoy ng aroma ng vintage wine, nanatiling nakatitig si Yumi sa kanyang sariling refleksyon sa tubig na nasa kanyang baso. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila ba ang lahat ng laway niya ay naglaho dahil sa tindi ng kaba at hiyang nararamdaman. Alam mo Yumi, friend, ang boses ni Keiko ay biglang lumambot. Ngunit ang tamis nito ay tila asukal na nakabalot sa isang matalim na patalim. Huwag kang sumama ang loob sa akin. I'm just being real with you. Concerned lang ako kasi sayang ang ganda mo at ang talino mo noong high school. You were our valedictorian, right? Pero look at you now. Kailangang tiisin ang hirap para lang sa isang lalaking walang ambisyon. Isang masakit na kurot sa puso ang naramdaman ni Yumi. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihin na ang asawa niya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ngunit pinili niyang manahimik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang kinuha ang baso ng tubig. Ang bawat paglunok niya ay tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Isang malaking bukol ng emosyon na pilit niyang nilulunod. Ang tubig ay malamig, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng insulto na unti-unting tumutupok sa kanyang pagkatao. Di ba? Renzo was just a technician before? Ang dugtong pa ng isa nilang kaklase na si Sheila habang nakangisi. I remember, he couldn't even afford to buy you a corsage during our prom. Si Keiko pa nga ang nagpahiram sa'yo ng sapatos noon dahil butas ang suot mo. Ang tawanan ng grupo ay tila mga hiyaw ng mga demonyo sa pandinig ni Yumi. Ang bawat salita ay sadyang idinisenyo para ipaalala sa kanya na wala siyang karapatang mapabilang sa kanilang mundo. Ito ang husay ni Keiko, ang paggamit ng katotohanan ng nakaraan para gawing sandata sa kasalukuyan. Sa gitna ng tawanan, ang waiter na naglapag ng folder kanina ay muling lumapit. Sa pagkakataong ito, habang nag-aayos siya ng mga kubyertos malapit kay Yumi, may isang maliit na piraso ng papel na mabilis niyang inilagay sa ilalim ng plato ng babae. Halos hindi napansin ng sinuman ang mabilis na pagkilos na yon. Lihim na kinuha ni Yumi ang papel at binasa ang nakasulat sa ilalim ng mesa. Magtiis po kayo, ma'am. Malapit na ang hustisya. Napakunot ang noo ni Yumi. Sino ang taong ito? At bakit tila kilala siya nito? Ang misteryong ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas, isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman ng ballroom. Ngunit hindi pa tapos si Keiko. Gusto niyang tuluyang durugin ang espiritu ni Yumi bago matapos ang gabi. Inayos nito ang kanyang upuan at lumingon sa mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Actually guys, I did some research bago tayo pumunta rito. Ang simula ni Keiko, ang kanyang boses ay puno ng nakadidiring awang-awa. Nalaman ko kung ano talaga ang trabaho ng asawa ni Yumi ngayon. Hindi siya entrepreneur and definitely not a chairman. Tumigil ang lahat sa pagkain. Ang katahimikan sa lamesa ay naging mabigat. Tila ba lahat ay naghihintay sa hatol na ibababa ni Keiko? Yumi, why did you lie to us? Ang tanong ni Keiko habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang muka sa tapat ni Yumi. Ang sabi ng source ko, si Renzo ay nakikitang labas-masok sa mga garahe ng mga mayayaman, hindi para mag-repair, kundi para magmaneho. Huminga ng malalim si Keiko bago binitawan ang huling salita na tila isang bomba. Alam niyo ba, ang asawa ni Yumi ay isa lang palang personal driver.
Kaya siguro siya labas-masok sa hotel na to. Baka hinihintay niya ang amo niya sa parking lot habang ang asawa niya ay nakikikain sa atin dito ng libre. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Yumi. Ang kanyang mga kamay na nasa ilalim ng mesa ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng sagot, naghihintay ng pag-amin, o di kaya ay ng kanyang tuluyang pagguho. Ang bawat hininga sa loob ng Grand Ballroom ay tila naging laso na nadahan-dahang sumasakal sa pagkatao ni Yumi. Ang katahimikang sumunod sa pasabog ni Keiko ay hindi ang uri ng katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikang bago ang isang malakas na pagsabog. Ang mga mata ng kanyang mga dating kaklase ay nakatitig sa kanya, puno ng mapanghusgang kislap na tila ba kinukumpirma ng bawat isa sa kanila na tama ang kanilang hinala, na si Yumi ay isang nagkukunwari lamang. Driver? So kaya pala hindi siya makapunta rito kasi baka hinihintay niya ang amo niya sa labas? Isang mahinang hagik-gik mula kay Sheila ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng sunod-sunod na tawanan ng iba pang nasa mesa. Hindi sumagot si Yumi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa puting mantel na kani-kanina lang ay inayos niya ng may pambihirang ingat. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang balitang yon, totoo man o hindi, ay tila isang hatol na nagpabagsak sa lahat ng pader ng proteksyon na sinubukan niyang itayo para kay Renzo. Sa gitna ng tawanan, itinaas ni Keiko ang kanyang kamay para tawagin ang atensyon ng lahat. Wait guys! Hindi pa tayo tapos. Since Yumi is such a generous wife of a driver, let's order more. I heard their Wagyu of 5 steak here is to die for. At kailangan nating tikman ang kanilang truffle pasta. Don't worry, Yumi. It's just a few 100,000 pesos more. Small change for a successful family like yours, right? Nasaksihan ni Yumi ang isang malupit na palabas ng kasakiman. Isa-isang nag-order ang kanyang mga kaibigan ng pinakamamahal na pagkain sa menu. Mga pagkaing hindi naman nila balak ubusin. Dumating ang mga plato, puno ng mamahaling sangkap, ngunit ginamit lamang ng mga ito ang kanilang mga tinidor para paglaruan ng pagkain habang kumukuha ng litrato para sa kanilang social media. Ang bawat click ng kamera at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga martilyo na nagpapako sa krus ng kahihiyan ni Yumi. Dinala ng waiter ang isang kulay itim na folder, ang huling bill ng gabi. Dahan-dahang kinuha ito ni Keiko, binuksan ng may nakatatakot ng ngiti, at saka ito itinulak sa tapat ni Yumi. Ang puting papel sa loob ay naglalaman ng mga numerong tila sumasayaw sa paningin ni Yumi. 2,000,000 yen, halos 1,000,000 piso. Oh Yumi, this is it. Our friendship's grand celebration. Ang boses ni Keiko ay puno ng malisya. Naka-order na rin kami ng takeout for your husband para naman makatikim ang driver mo ng pagkain ng mga amo niya. You can pay now or you can use your credit card. Oh wait, do you even have one? Nanginig ang mga kamay ni Yumi habang binubuksan ang kanyang selyadong pitaka. Sa loob nito, ang iilang daang pisong itinabi niya para sa pamasahe ay tila nanunumbat sa kanyang kahinaan. Alam niyang wala siyang pambayad. Alam niyang kahit ibenta niya ang lahat ng meron sila ni Renzo sa kasalukuyan, hindi sasapat iyon para bayaran ang gabing ito. I can't pay this, ang bulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. What? I didn't hear you, Yumi. Speak louder. Panggungot niya ni Keiko habang inilalapit ang kanyang tenga. Hindi ko kayang bayaran ito. Mas malakas na sabi ni Yumi. Bagaman ang bawat salita ay nagpunit sa kanyang puso. Tumigil ang tawanan. Pinalitan ito ng isang uri ng tensyong nakakakilabot. Nilabas ni Keiko ang isang legal na papel mula sa kanyang bag, isang promissory note na mukhang matagal na niyang inihanda. Since hindi mo pala kayang bayaran ang treat mo sa amin,
Pirmahan mo ito. This says you owe me 2 million yen with interest. At kung hindi mo mababayaran sa loob ng 1 linggo, I will personally file an estafa case against you and your husband. Ano, Yumi? Pipirma ka ba o tatawag na ako ng pulis ngayon din para kalad ka rin ka palabas ng hotel na ito? Naramdaman ni Yumi ang pag-ikot ng paligid. Ang dambuhalang sining sa kisame ng ballroom ay tila babagsak sa kanya. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanya, naghihintay sa kanyang pagkatalo. Sa labas ng hotel, alam niyang naghihintay ang asawa niyang si Renzo. Ang lalaking buong buhay niyang pinagkatiwalaan, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung paano niya ito haharapin sa tindi ng utang na ito. Dahan-dahang kinuha ni Yumi ang panulat na inilapag ni Keiko. Ang dulo ng ballpen ay tumama sa papel. Ngunit bago pa man niya maisulat ang unang titik ng kanyang pangalan, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang hawak na hindi magaspang, kundi puno ng pamilyar na init at awtoridad. Huwag mong pirmahan yan, Yumi. Ang boses na yon ay galing kay Renzo. Ngunit hindi ito ang boses ng isang driver na pagod mula sa biyahe. Ito ang boses ng isang lalaking tila kayang pagharian ng buong mundo. Napatigil ang lahat. Ang boses na yon, bagaman mahinahon, ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa mapang-aping halakhakan sa loob ng Grand Ballroom. Dahan-dahang binitiwan ni Yumi ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig na tila yelo. Hindi siya nangahas na lumingon agad. Natatakot siya na baka ang imahe ng kanyang asawa sa gitna ng marangyang pagtitipon na ito ay lalo lamang maging mitya ng mas matinding panlalait. Well, nandito na pala ang dakilang Chuper. Ang boses ni Keiko ay puno ng venom, isang uri ng tamis na nakalalason, habang dahan-dahang tumatayo at tinitignan si Renzo mula ulo hanggang paa. Sakto ang dating mo, Renzo. Alam mo ba? Itong asawa mo, masyadong ambisyosa. Nag-order ng mga pagkaing pang-royalties pero wala palang pambayad. Siguro naman, dala mo ang loose change mo mula sa pagmamaneho para bayaran ang 2 milyong yen na to. Naramdaman ni Yumi ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Keiko ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang balat. Gusto niyang hilahin si Renzo paalis. Gusto niyang itago ang asawa mula sa mapanghusgang mga mata ng kanyang mga dating kaklase na ngayon ay nakangisi at naghihintay ng isang libreng palabas ng kahihiyan. Renzo, umalis ka na. Ako na ang bahala rito. Ang pabulong na pagsusumamo ni Yumi, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakadurog-durog. Ayaw niyang makita si Renzo na yumuyuko sa harap ng mga taong ito. Ayaw niyang ang dangal ng lalaking mahal niya ay mayurakan ng dahil sa kanyang pagkakamali. Ngunit hindi kumilos si Renzo. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa balikat ni Yumi. Isang hawak na nagbibigay ng kakaibang lakas, isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa sa gitna ng bagyong ito. Kinuha ni Renzo ang promissory note mula sa lamesa. Isang mabilis na sulyap lamang ang ibinigay niya sa papel bago ito dahan-dahang pinunit sa gitna. Ang tunog ng napunit na papel ay tila isang sampal sa mukha ni Keiko. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng utang na yan? Ang hiyaw ni Keiko, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Security! Bakit niyo hinayaang pumasok ang driver na ito rito? Palabasin niyo siya. At itong babaeng ito, dalhin niyo sa presinto. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Renzo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing para kay Yumi, ay naging matalas at malamig na tila bakal habang nakatitig kay Keiko. Ang awtoridad sa kanyang tindig ay hindi angkop sa isang taong tinatawag nilang hamak na driver. May isang uri ng kapangyarihan sa kanyang boses na nagpatigil maging sa mga security guard
Napapasok na sana sa bulwagan. Ang asawa ko ay hindi kailanman magiging utang sa'yo, Keiko, ang sabi ni Renzo. Ang bawat salita ay may bigat na tila ginto. Ang 2 milyong yen na hinihingi mo ay barya lamang kumpara sa halaga ng bawat luhang pinaluha mo sa kanya ngayong gabi. Barya? Ha, napaka-arrogant mo. Tumawa ng pilit si Keiko, lumingon sa mga kaibigan para humingi ng suporta. Narinig niyo ba yon? Barya lang daw. Hoy Renzo, baka nakakalimutan mo. Sa labas ka lang ng hotel na ito nababagay, hindi dito sa loob. Eksaktong sa sandaling iyon, ang manager ng hotel na kanina pabalisa ay mabilis na naglakad patungo sa kanilang lamesa. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng kaba. Ngunit sa halip na harapin si Renzo para paalisin, huminto ito sa harap ng lalaki at yumuko ng napakababa, isang pagyukong tanging sa mga pinakamataas na pinuno lamang ibinibigay. Chairman, paumanhin po. Hindi namin alam na nandito na kayo. Ang nanginginig na boses ng manager ang bumasag sa katahimikan ng buong ballroom. Nanigas si Keiko. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang tumagilid at ang mamahaling alak ay nagsimulang tumulo sa kanyang sutlang damit nang hindi niya namamalayan. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay biglang naputol, pinalitan ng isang uri ng takot na tila kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Tumingin si Renzo sa manager. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Keiko, na ngayon ay tila nakakita ng isang multo. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Renzo. Isang ngiti na nagbabadya ng katapusan ng maliligayang araw ng mga taong nanakit sa kanyang asawa. Chairman, ang nauutal na tanong ni Keiko. Ang kanyang boses ay tila isang munting hunina lamang. Lumingon si Renzo kay Yumi na ang mga mata ay puno rin ng pagtataka at hindi makapaniwalang tingin. Yumi, mahal ko, tapos na ang oras ng pagtitiis. Ngayon, hayaan mong ako naman ang magpakita sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng gabing ito. Bago pa makapagsalita ang sinuman, itinaas ni Renzo ang kanyang kamay at isang kumpas lamang, pinalibutan na sila ng mga tauhan ng hotel, hindi para paalisin sila, kundi para maghintay sa susunod niyang utos. Ang lahat ay naghihintay, ang lahat ay nakamasid, at ang susunod na sasabihin ni Renzo ay tuluyang wawasak sa mundong kinatatayuan ni Keiko. Ang salitang chairman ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na tila isang sumpa na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para sa mga taong naroroon. Ang katahimikan sa Grand Ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mabilis at kapansin-pansing paghinga ng hotel manager na nananatiling nakayuko sa harap ni Renzo. Ang kanyang noo ay butil-butil ang pawis kahit na napakalamig ng aircon sa loob. Dahan-dahang binitiwan ni Keiko ang kanyang baso. Ang tunog ng mamahaling kristal na tumama sa lamesa ay tila isang babala ng paparating na pagguho. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay nagniningning sa katusuhan at galit, ay ngayon ay nanlalaki sa matinding takot at kalituhan. Tumingin siya kay Renzo, ang lalaking tinawag niyang super, ang lalaking hinamak niya ang pagkatao, at bigla siyang nakaramdam ng pangangatog ng tuhod. Ang aura ni Renzo ay nagbago. Wala na ang bakas ng pagod mula sa garahe. Pinalitan ito ng isang klase ng kapangyarihan na tila nakakasuffocate sa sinumang tumingin sa kanya ng masama. Sa gitna ng lahat ng ito, si Yumi ay nanatiling nakaupo. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay lumisan sa kanyang katawan. Tumingala siya sa kanyang asawa. Ang mga mata ni Renzo ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang uri ng pangako. Isang pangakong hinding-hindi na muling mauulit ang gabing ito. Dahan-dahang kinuha ni Renzo ang puting panyo mula sa kanyang bulsa, isang panyo na may burda ng kanilang mga inisyal na si Yumi mismo ang gumawa. Gamit ang panyong yon, dahan-dahan niyang pinunasan ang isang luhang pilit
na kumawala sa mata ni Yumi. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang simpleng pagkilos na ito, sa harap ng lahat ng mga taong nang maliit sa kanila, ay ang pinakamasakit na sampal na tinanggap ng mga manonood. Chairman, hindi namin inaasahan. Hindi po namin alam na ang asawa niyo ay si... Ang boses ng manager ay nauutal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humihingi ng paumanhin. Hindi siya pinansin ni Renzo. Sa halip, ibinaling ni Renzo ang kanyang tingin sa itim na folder na naglalaman ng bill na 2,000,000 yen. Kinuha niya ito at tinitigan ang bawat listahan ng mga pagkaing hindi naman inubos ng mga tao sa lamesa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi mo na naising makita. 2,000,000 yen. Ang boses ni Renzo ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila may bigat na ginto. Ito lang ba ang halaga ng pagkatao nyo? Lumingon siya kay Keiko na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi makapagsalita. Ang lahat ng kayabangan nito ay naglaho na parang bula. Keiko, tama ba? Ang tanong ni Renzo. Ang sabi mo, kailangang bayaran ang bill na ito dahil Friendship Street ito ni Yumi. At dahil kinuwestiyon mo ang kakayahan ng pamilya ko na bayaran ang halagang ito, tumigil si Renzo at tumingin sa manager. Gusto kong tawagan mo ang accounting. Lahat ng kinain at ininom sa lamesang ito ngayong gabi, doblehin mo ang presyo bilang inconvenience fee para sa asawa ko. At siguraduhin mong walang aalis sa silid na ito hanggang hindi na babayaran ang bawat sentimo. Pero, Renzo, mali ka ng akala. Ang pilit na pagsingit ni Keiko, ang boses nito ay nagmamakaawa na. Nagbibiruan lang kami ni Yumi. Di ba Yumi? Hindi sumagot si Yumi. Sa halip, humilig siya sa bisig ni Renzo. Dinaramdam ang seguridad na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang pakiramdam ng proteksyon ay mas masarap pa kaysa sa anumang pagkaing inihain sa mesa. Ito lang ba ang halaga ng pagkatao niyo? Ang muling tanong ni Renzo habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat isa sa kanila. Ang asawa ko ay hindi kailangang magmakaawa sa inyo dahil sa hotel na ito at sa lahat ng hotel na pag-aari ng Valderrama Group, si Yumi ang tanging boses na kailangang pakinggan. Sa sandaling iyon, ang manager ay muling lumapit. May hawak na tablet at ang kanyang mukha ay mas lalong namutla. Sir, may isa pa po kaming natuklasan sa database. May kinalaman po sa booking ng ballroom na ito. Tumingin si Renzo sa manager habang si Keiko ay tila biglang naging estatwa sa kinatatayuan. May isang lihim na malapit ng mabunyag, isang bagay na magpapabagsak sa huling barahan ni Keiko. Ang bawat salita ni Renzo ay tila mga mabibigat na tipak ng yelo na bumabagsak sa dibdib ni Keiko. Ang dati nitong matapang na anyo ay unti-unti nang natutunaw, pinalitan ng isang hitsura ng matinding pagkataranta at pagsisisi. Ngunit ang hustisya, kapag ito ay dumating, ay hindi kailanman naging malumanay. Lumapit ang manager kay Renzo, bit-bit ang isang tablet na naglalaman ng mga detalye ng transaksyon sa gabing iyon. Chairman, nalaman po namin na ang ginamit na credit card para sa reservation ng ballroom na ito ay hindi po sa pangalan ni Ma'am Keiko. Ito po ay isang corporate card mula sa Sato Logisit, ang kumpanya ng kanyang asawa, at may abiso na po ang bangko. Ang card na ito ay inireport na stolen o unauthorized mahigit 1 oras na ang nakalilipas. Isang malakas na bulong-bulungan ang muling gumising sa katahimikan ng bulwagan. Ang mga dating kaklase ni Yumi na kanina ay nakikisakay sa pangungutya ni Keiko ay biglang nagsilayo rito. Tila ba ayaw nilang mahawahan ng anumang dumi na dala nito. Ang sosyalerang si Keiko na ipinagmamalaki ang kanyang yaman ay gumagamit pala ng kumpanya ng kanyang asawa nang walang pahintulot. Ito lang ba ang halaga ng pagkatao nyo? Ang muling tanong ni Renzo, ang kanyang boses ay mas naging malamig at mas seryoso.
Ginamit mo ang pangalan ni Yumi para kumuha ng atensyon, para magmukhang mapagbigay, habang ninanakawan mo ang sarili mong kumpanya. Hindi, hindi yan totoo. Ang nauutal na hiyaw ni Keiko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang kanyang bag. Nagkamali lang ang bangko. Tatawagan ko ang asawa ko. Aayusin niya ito. Ngunit bago pa man niya madampot ang kanyang cellphone, isang matalim na tunog ng pag-vibrate ang narinig mula sa lamesa. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Keiko. Ang pangalan ng kanyang asawa ay kumikislap sa screen. Pinindot ni Keiko ang answer button. Umaasang ito na ang kanyang kaligtasan. Hello? Mahal? Nandito ako sa hotel. May kaunting problema lang sa card. Hindi na natapos ni Keiko ang kanyang sasabihin. Kahit hindi naka-loudspeaker, ang galit na boses ng kanyang asawa ay narinig ng mga taong malapit sa kanila. Keiko, anong ginawa mo? Ang lahat ng accounts ko ay na-freeze. Ang kumpanya ay nasa bingit na ng bankruptcy dahil sa mga utang mong hindi ko alam. At ngayon, may mga pulis na naghahanap sa akin dahil sa ginawa mong paglustay ng pondo. Dahan-dahang nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Keiko. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay tila ang huling hininga ng kanyang marangyang buhay. Napaluhod siya sa sahig, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang Hermes na bag, na kani-kanina lang ay itinatratong trono, ay nakahandusay na rin sa tabi niya, isang piraso ng mamahaling balat na wala ng silbi. Lumapit si Renzo sa kanya, ngunit hindi ito huminto para tulungan siya. Sa halip, kinuha ni Renzo ang lumang pitaka ni Yumi mula sa lamesa. Sa harap ng lahat, naglabas siya ng isang makintab at itim na card, ang Valderrama Black Card, isang simbolo ng walang limitasyong yaman. Dahan-dahan niyang inilagay ang card sa loob ng pitaka ni Yumi. Nandito na ako, asawa ko. Bulong ni Renzo kay Yumi habang inaalalayan itong tumayo. Hindi mo na kailangang magbilang ng barya. Hindi mo na kailangang magtiis. Lumingon si Renzo sa manager. Gawin niyo ang dapat. Tawagan ng pulis para sa kaso ng unauthorized use of credit card at siguraduhin mong ang lahat ng nasa lamesang ito ay magbabayad ng kanilang parte sa bill bago sila makalabas. Walang exemption. Ang mga kaibigan ni Keiko ay nagsimulang magmakaawa, ngunit isang matigas na tingin lamang mula sa mga security guards ang sumalubong sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang harapin ang bunga ng kanilang pakikisama sa kasamaan. Habang inaalalayan ni Renzo si Yumi palabas ng ballroom, ang bawat mata ay nakasunod sa kanila, puno ng inggit, takot at pagsisisi. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang waiter ang tumakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na sobre. Chairman, Ma'am Yumi, may iniwan po ang asawa ni Ma'am Keiko sa lobby bago siya umalis kanina. Pinapaabot po sa inyo. Kinuha ni Renzo ang sobre at binuksan ito. Pagkakita sa nilalaman, naramdaman ni Yumi ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera o negosyo. May isang mas malalim na lihim na nakatago sa loob ng sobreng iyon, isang bagay na magbubukas ng pinto sa isang nakaraang matagal nang ibinaon sa limot. Ang mukha ni Renzo ay biglang naging seryoso. Yumi, mukhang hindi pa rito natatapos ang lahat. Ang bawat hakbang ng mga security guard patungo sa kanilang lamesa ay tila tunog ng isang malakas na tambol na nagbabadya ng katapusan para kay Keiko. Ang grand ballroom na kani-kanina lang ay saksi sa kanyang pagmamataas ay naging isang malamig at malawak na bilangguan. Nakatitig si Keiko sa basag na screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit walang buhay. Tila ba hindi pa rin kayang tanggapin ng kanyang isipan ang bilis ng pagguho ng kanyang itinayong palasyo ng kasinungalingan. Keiko, kailangan mo nang sumama sa amin sa opisina ng hotel habang hinihintay ang mga awtoridad. Ang mariing utos ng manager.
Ang boses nito ay wala ng bakas ng pagtitimpi. Pinalitan na ng lamig ng profesionalismo. Dahan-dahang tumingala si Keiko. Ang kanyang buhok na kanina ay maayos na nakastyle, ay ngayon ay may mga hiblang nakakawala at nakadikit sa kanyang pawisang noo. Tumingin siya sa mga kaibigan na nakapaligid sa kanya, mga taong kasabay-sabay niyang humalakhak sa pagkatao ni Yumi. Ngunit wala siyang nakitang kahit isang bakas ng simpatya. Ang bawat isa sa kanila ay umiiwas ng tingin. Ang iba ay abala sa pagbubura ng mga litrato at video sa kanilang mga cellphone, natatakot na madamay sa kahiyang ito. Sheila, tulungan mo ako. Ang pabulong na pagsusumamo ni Keiko, ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ng braso ng kaibigan, ngunit mabilis na bawi ni Sheila ng kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan, Keiko. Wala akong kinalaman sa mga ginagawa mo. Akala ko ba totoo ang lahat ng pinapakita mo sa amin? Manunubasta ka pala. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik kay Keiko sa katotohanan. Ang mga taong pinakain at nirespeto niya gamit ang nakaw na yaman ay sila ring unang tatalikod sa kanya sa sandaling dumilim ang langit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Isang lalaking may seryosong mukha, nakasuot ng gusot na barong at halatang galing sa isang mahabang biyahe, ang mabilis na naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Iyon ang asawa ni Keiko. Sa bawat hakbang nito, damang-dama ang bigat ng galit na dinadala nito. Hiroshi! Ang nauutal na tawag ni Keiko. Hindi sumagot si Hiroshi. Paglapit niya sa lamesa, hindi niya tinignan si Renzo o si Yumi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng naging mitya ng kanyang pagbagsak. Mula sa kanyang bag, naglabas siya ng isang puting sobre at marahas itong inilapag sa tapat ni Keiko. Ang tunog ng papel na tumama sa lamesa ay tila isang pinal na hatol. Pirmanan mo yan. Ang malamig na utos ni Hiroshi. Iyan ang mga papeles para sa annulment at ang pag-amin mo na ikaw ang tanging may pananagutan sa lahat ng utang na ginawa mo sa likod ko. Mula sa sandaling ito, wala na tayong ugnayan. Hiroshi, please! Mahal kita! Ang yak ni Keiko, ang kanyang mga luha, ay tuluyan ng umagos, sumisira sa kanyang mamahaling make-up. Napaluhod siya sa sahig, kinakapit ang laylayan ng pantalon ng asawa. Ngunit tinabig siya ni Hiroshi ng walang pag-aalinlangan. Mahal? Ang mahal mo lang ay ang sarili mo at ang tingin ng ibang tao sa iyo. Dahil sa paghahangad mong maging reyna, kinaladkad mo ako sa putikan. Tapos na tayo, Keiko. Pinanood ni Yumi ang lahat ng ito mula sa gilid ni Renzo. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito ang saya na inaasahan niyang mararamdaman kapag nakita ang paghihiganti. Bagaman nasaktan siya ng husto, ang makitid na puso ni Yumi ay nakakaramdam pa rin ng habag. Nakita niya sa mukha ni Keiko ang isang babaeng nawalan ng lahat dahil sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman tunay na nagbibigay ng halaga. Dahan-dahang lumapit si Yumi. Naramdaman niya ang pagpigil ni Renzo sa kanyang kamay, ngunit binigyan niya ang asawa ng isang tingin na nagsasabing kailangan niya itong gawin. Huminto si Yumi sa tapat ng nakaluhod na si Keiko. Kumuha siya ng isang malinis na tissue mula sa lamesa at dahan-dahang iniabot ito. Keiko! Ang malambing na tawag ni Yumi. Tumingala si Keiko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit na nahaluan ng hiya. Ano? Tatawanan mo rin ba ako? Magpapakitang tao ka ba na kunwari ay mabait ka? Hindi. Ang sagot ni Yumi. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katapatan. Gusto ko lang sabihin na ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa brandang bag o sa dami ng pera sa card. Sana, sa gitna ng lahat ng ito, mahanap mo ang sarili mo na hindi kailangang magtago sa likod ng mga mamahaling gamit. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko.
Hindi nakapagsalita si Keiko. Ang tissue sa kamay ni Yumi ay nanatiling nakabitin sa hangin. Masyadong mataas ang pader ng garbo ni Keiko para tanggapin ang isang simpleng gawa ng kabutihan mula sa taong kani-kanina lang ay itinatrato niyang basura. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Yumi bago siya tumayo ng nanginginig at hinayaan ang mga security guard na alalayan siya palabas. Habang naglalakad palayo si Keiko, lumingon si Renzo sa manager. Siguraduhin niyo na masusundan ang lahat ng legal na proseso. At yung tungkol sa mga utang niya, gusto kong malaman kung sino ang loan shark na nagpahiram sa kanya ng ganoon kalaking halaga sa loob ng maikling panahon. Tumango ang manager. Chairman, ang balita po namin, may isang lihim na grupo na nagpapautang sa mga asawa ng mga negosyante para gipitin ang kanilang mga kumpanya. At ang pangalang lumalabas na nagmamay-ari ng grupong yon ay... Hindi natapos ng manager ang kanyang sasabihin nang biglang mag-ring ang telepono ni Renzo. Ang screen ay nagpapakita ng isang unregistered number. Chairman Valderrama, ang boses sa kabilang linya ay isang baritono na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang pagbagsak ni Keiko ay simula pa lamang. Ang tunay na kalaban ay hindi ang babaeng mahilig sa alahas, kundi ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong isuot ang mga iyon. Abangan mo ang susunod na kabanata. Naramdaman ni Yumi ang paghigpit ng hawak ni Renzo sa kanyang kamay. Ang tagumpay sa gabing ito ay tila nabalot ng isang bagong panganib. Ang mga ilaw ng Grand Ballroom ay tila dahan-dahang namamatay, nagiiwan sa kanila sa gitna ng isang misteryong mas malalim pa kaysa sa inaasahan nila. Yumi darling, hindi ko talaga akalain. I always knew you were special even back in high school. Ang boses ni Sheila ay tila musika ng isang sirang plaka. Pilit na nagpapasaya, pilit na naglalambing, ngunit puno ng nakaririmarim na kaplastikan. Ang mga taong kani-kanina lang ay umiiwas sa tingin ni Yumi at lihim na nagtatawanan sa kanyang kupas na blusa ay ngayon ay nakapalibot sa kanya na parang mga langaw na nakakita ng matamis na pulot. Ang bawat ngiti nila ay tila mga maskarang gawa sa manipis na papel, madaling mabutas at kitang-kita ang tunay na kulay sa likuran. Naramdaman ni Yumi ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Hindi ito ang uri ng pagkagutom na naramdaman niya kanina bago ang piging. Ito ay ang matinding pagkadiri sa uri ng mundong kinalalagyan niya ngayon. Ang marangyang ballroom na punong-puno ng ginto at kristal ay tila biglang naging isang masukal na kagubatan kung saan ang mga hayop ay nagpapanggap na mga kaibigan hanggat meron silang makukuha. Please, Yumi, huwag mo naman kaming kalimutan sa susunod na charity ball nyo. Ang sabi ng isa pang kaklase habang pilit na hinahawakan ang kamay ni Yumi. Actually, I always defended you from Keiko, right? Alam mo namang sadyang mean lang talaga yung babaeng yon. Tumingin si Yumi sa mga kamay na nakahawak sa kanya, mga kamay na may mamahaling manicure, mga kamay na hindi kailanman nakaranas ng hirap. Ngunit sa tingin ni Yumi ay mas marumi pa kaysa sa mga kamay ni Renzo na puno ng grasa. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang kilos ay puno ng dignidad, ngunit may kasamang pinal na pagtanggi. Aalis na kami. Ang tanging nasabi ni Yumi. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng pagkapagod. Pagkapagod sa lahat ng pagkukunwari. Lumapit si Renzo at inakbayan siya. Ang kanyang katawan ay nagsilbing isang matibay na pader sa pagitan ni Yumi at ng mga taong ito. Manager, paki-assist si Aling Rosa palabas at pakisiguro na ang lahat ng mga bisita rito ay makakatanggap ng kani-kanilang bill. Ayaw nating may maiwan na hindi nababayarang utang, hindi ba? Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa grupo habang naglalakad palayo si Renzo, Yumi at ang kanilang dating guro. Nang marating nila ang malawak na lobby ng hotel, ang sariwang hangin mula sa labas ay tila isang gamot na humilom sa panunuyo ng lalamunan ni Yumi.
Sa bawat hakbang niya sa makintab na sahig, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang mga paa. Ang mga sapatos na hiniram niya, ang mga sapatos na pilit niyang pinagkasya para lamang magmukhang kagalang-galang, ay tila mga kadenang pumipigil sa kanyang paglaya. Pagdating sa harap ng hotel, isang itim na Rolls-Royce ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Ngunit bago pa man buksan ng driver ang pinto, yumuko si Yumi at dahan-dahang hinubad ang kanyang mga sapatos. Tumayo siya ng tiyantran sa malamig na semento, dinaramdam ang bawat butil ng buhangin at ang katotohanan ng lupa. Ang pagtanggal sa lahat ng mabigat na inaasahan ng ibang tao sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya ang asawa ng isang chairman. Siya si Yumi, ang babaeng mas pinahahalagahan ang kapayapaan kaysa sa anumang korona. Bakit mo itinago sa akin ang lahat ng ito, Renzo? Ang mahinahon niyang tanong habang nasa loob na sila ng sasakyan. Si Aling Rosa ay mahimbing nang nakatulog sa tabi nila, pagod sa emosyon ng gabi. Humarap sa kanya si Renzo. Ang liwanag mula sa mga poste, sa kalsada, ay pasulpot-sulpot na tumatama sa kanyang seryosong mukha. Dahil ang mundong ito, Yumi, ay puno ng mga taong katulad nina Keiko at Sheila. Gusto kong protektahan ang katahimikan natin sa garahe. Gusto kong malaman kung sino ang mananatili sa tabi ko kahit wala akong maipakita, kundi ang pagod na mukha ko bawat gabi. Hinawakan ni Renzo ang kamay ni Yumi at hinalikan ito. At napatunayan mo sa akin na kahit anong mangyari, ikaw ang aking tunay na yaman. Pero hindi ko nahahayaang may lumait pa sa iyo muli. Ngunit sa kabila ng mga matatamis na salita ni Renzo, hindi maalis ni Yumi ang kaba sa kanyang dibdib. Naalala niya ang boses sa telepono kanina. Ang tagumpay nila sa ballroom ay tila naging mitya lamang ng isang mas malaking sunog. Habang ang sasakyan ay bumabaybay sa tahimik na kalsada ng Maynila, hindi nila napansin ang isang lumang motorsiklo na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang rider ay nakasuot ng itim na jacket. Ang mukha ay natatakpan ng helmet. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok ng matalas sa plaka ng sasakyan ni Renzo. Pagdating sa tapat ng kanilang lumang bahay, ang bahay na tumangging iwanan ni Renzo kahit meron na siyang mga mansyon, bumaba ang mag-asawa. Ngunit sa pintuan ng kanilang garahe, may isang bagay na nakapako. Isang piraso ng punit na tela mula sa blusa ni Yumi na naiwan niya sa hotel kanina. At sa ibaba nito ay isang maikling sulat na nakasulat sa pulang tinta. Ang pag-akyat ay masarap, pero ang pagbagsak ay masakit. Maghanda kayo. Naramdaman ni Yumi ang muling panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat anino sa kanilang eskinita ay tila biglang naging isang banta. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw nila? At ano ang kinalaman nito sa nakaraang pilit na ibinabaon ni Renzo sa limot? Kinuyom ni Renzo ang papel sa loob ng kanyang palad hanggang sa magmuntik. Magmuntik na itong mapunit habang ang kanyang panga ay mahigpit na nagngangalit. Ramdam niya ang panginginig ng balikat ni Yumi sa kanyang tabi. Ang takot na kanina lamang ay naisantabi dahil sa tagumpay sa hotel ay muling bumalik. Mas matalim at mas personal. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanilang tahanan, sa kanilang payapang buhay, na ngayon ay tila nilalason ng isang hindi nakikitang kaaway. Hindi tayo ligtas dito ngayong gabi, Yumi. Ang mahinang bulong ni Renzo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Inakay niya ang asawa pabalik sa sasakyan. Hindi sila dumiretso sa mansyon ng mga Balderrama, kundi sa isang lugar na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Isang maliit na rest house sa tabing dagat ng Batangas, ang lugar kung saan sila nagpunta noong mga panahong wala pa silang kahit na ano, kundi ang pag-ibig sa isa't isa. Pagdating nila doon, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang. Isang tunog na tila nagpapakalma sa nagngangalit na emosyon sa kanilang mga dibdib. Ang amoy ng alat sa hangin at ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa tubig
ay nagbigay ng pansamantalang proteksyon laban sa kalupitan ng mundo. Naupo sila sa buhanginan, malayo sa ingay ng mga chandelier at ang mapanghusgang tingin ng mga tao. Naglabas si Renzo ng isang supot ng kwek-kwek at palamig na binili nila sa isang kanto bago sila tuluyang lumayo sa lungsod. Sa kabila ng katotohanang kayaan na nilang bumili ng pinakamahal na restaurant, ang pagkaing ito pa rin ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng pagiging totoo. Dito tayo unang nangarap, di ba? Ang basag na boses ni Yumi ang bumasag sa katahimikan. Noong sinabi mo sa akin na balang araw, hindi na tayo magbibilang ng barya bago kumain. Pero Renzo, bakit kailangang maging ganito? Bakit kailangang may mga lihim? Humarap sa kanya si Renzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Yumi, noong mga gabing nakikita mo akong puyat sa garahe, hindi lang makina ang inaayos ko. Binubuo ko ang isang kumpanya na sisigurado na hindi mo na kailangang ibenta ang mga alahas mo para lang may maipambayad tayo sa utang. Nakita kita, Yumi. Nakita ko nung isinangla mo ang kwintas ni tatay. Hindi ko sinabi sa'yo, pero ang bawat patak ng luha mo noon ay naging gasolina para magtrabaho ako ng 10 beses na mas matindi. Dahan-dahang hinawakan ni Renzo ang mukha ni Yumi. Itinago ko ang lahat dahil gusto kong ibigay sa'yo ang mundo nang walang kapalit na gulo. Pero nagkamali ako. Akala ko, sapat na ang pera para protektahan ka. Hindi ko naisip na ang tagumpay ko ay magdadala ng mga kaaway na gagamitin ka para saktan ako. Humilig ang ulo ni Yumi sa balikat ni Renzo. Dinaramdam ang init ng katawan ng asawa. Hindi ko kailangan ng mundo, Renzo. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Mas masaya ako nung naghahati tayo sa isang pandesal kaysa noong nakatayo ako sa gitna ng ballroom na yun na punong-puno ng ginto pero walang kaluluwa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila huminto ang oras. Ang hapdi ng mga insulto ni Keiko at ang banta ng hindi kilalang kaaway ay tila pansamantalang naglaho. Isang sandali ng muling pagtatagpo ng dalawang kaluluwang pinatibay ng hirap na ngayon ay sinusubok ng yaman. Ang bawat buntong hininga nila ay nagkakaisa sa ilalim ng malawak na kalangitan. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panauhing mabilis ding lumilisan. Habang pabalik na sila sa loob ng maliit na bahay, napansin ni Yumi ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng pintuan ng rest house. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Paano? Walang sino mang nakakaalam sa lugar na ito. Dahan-dahang pinulot ni Renzo ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang litrato. Isang litrato ni Renzo noong kabataan niya, kasama ang isang batang lalaki na may malaking peklat sa braso. Ang kanyang kapatid na matagal nang ipinalalagay na nawala sa isang aksidente. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe. Ang nakaraan ay hindi namamatay, Renzo. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para maningil. Humarap si Renzo kay Yumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng sakit na hindi pa nakikita ng asawa noon. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Yumi, tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Hinding-hindi kita bibitawan, Yumi. Kahit anong mangyari, kahit anong multo ng nakaraan ang bumalik, protektahan mo ang puso mo dahil gagawin ko ang lahat para hindi ka nila makuha sa akin. Ang hangin mula sa dagat ay biglang lumamig at ang mga alon ay tila naging mas malakas ang bawat hampas. Tila nagbabala na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Nasaan ang pera, Renzo? Huwag mo akong itratong parang pulubi sa harap ng mga kamag-anak natin. Karapatan ko ang bawat sentimong kinikita mo dahil ako ang nagluwal sa'yo sa mundong ito. Ang boses ni Aling Mercedes ay parang matalas na kudkuran na bumubutas sa katahimikan ng kanilang tahanan. Pagbalik ni Yumi at Renzo mula sa Batangas, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanila, kundi ang amoy ng mamahaling pabango at ang ingay ng mga kamag-anak, na dati ay hindi man lang sila maalala, ngunit ngayon ay nagpipista sa loob ng kanilang sala.
Nakaupo ang kanyang biyenan sa gitna. Suot ang mga alahas na halatang bagong bili, habang ang mga pinsan at tiyahin ni Renzo ay abala sa paghalungkat sa mga cabinet na tila ba namimili sila sa isang mall. Sa loob ng kusina, dahan-dahang hinahalo ni Yumi ang malaking kawali ng adobo. Ang pawis ay gumagapang sa kanyang noo at ang init mula sa kalan ay tila sumasabay sa hapdi ng kanyang kalooban. Sa kabila ng pagod mula sa lahat ng nangyari sa hotel at ang banta sa kanilang buhay, pinili pa rin ni Yumi na magluto. Inayos niya ang bawat plato. Tinitiyak na ang bawat kamag-anak ay may sapat na kanin at ulam, kahit na naririnig niya ang kanilang mga bulong-bulungan sa labas tungkol sa kung gaano siya kaswerte at kung paano siya nakasabit sa yaman ni Renzo. Naramdaman ni Yumi ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hiwa niya sa karne ay tila pagpunit sa sarili niyang pasensya. Inaalala niya ang mga gabing siya ang nag-aalaga kay Aling Mercedes noong may sakit ito, noong wala silang pambili ng gamot at kailangang magtiis sa lugaw. Ngunit ngayon, tila nakalimutan na ng matanda ang lahat ng sakripisyong yon. Ang tanging nakikita nito ay ang itim na credit card sa pitaka ni Renzo at ang posibleng makuha nito mula sa tagumpay ng anak. Ma, sapat na ang ibinigay ko sa inyong allowance para sa buong taon. Ang boses ni Renzo ay pagod na pagod, puno ng pagsisikap na manatiling magalang sa kabila ng tindi ng probokasyon. Ang perang ito ay para sa negosyo at para sa kinabukasan namin ni Yumi. Hindi ito kaban ng yaman na pwedeng limutin ng kung sino-sino lang. Anong kami ni Yumi? Anak, baka nakakalimutan mo. Asawa lang yan. Pwedeng palitan, pwedeng iwan. Ang sigaw ni Aling Mercedes na sadyang pinalakas para marinig ni Yumi sa kusina. Pero ang nanay mo, iisa lang yan. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Renzo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Lumabas si Yumi mula sa kusina, bitbit ang huling serving ng pagkain. Dahan-dahan niyang inilapag ang ulam sa gitna ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding respeto na pilit pa rin niyang ibinibigay sa kabila ng lahat. Ang huling pagkakataon na magsisilbi siya sa mga taong ang tanging nakikita sa kanila ay ang kinang ng ginto, hindi ang tibok ng puso. Kain na po kayo, ang mahinahong sabi ni Yumi. Ang bawat salita niya ay tila isang pinal na paalam sa kanyang papel bilang isang martir na asawa. Tumingin siya kay Aling Mercedes. Ang mga mata niya ay tuyo na sa luha, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Nagkatitigan ang magbiyanan. Sa mga mata ni Aling Mercedes ay mababasa ang tindi ng pagkagahaman, habang kay Yumi ay ang kalayaang magtakda ng hangganan. Lumingon si Renzo kay Yumi at sa isang sandali, nagkaintindihan sila. Ang tanikala ng tungkulin ay hindi dapat maging dahilan para hayaang masira ang kanilang kaligayahan. Sino po ang nagsabi sa inyo na nandito kami? Ang tanong ni Renzo. Ang kanyang boses ay naging malamig na tila yelo. At sino ang nagsabi sa inyong mayaman na ako? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng isa sa mga pinsan ni Renzo. Nag-post si Sheila sa Facebook, Renzo. Sabi niya, "Chairman ka na raw." Sabi niya, "Di mo na kami kailangan, kaya heto kami, pinapaalala lang namin ang pinagmulan mo." Naramdaman ni Yumi ang muling pagpintig ng kaba sa kanyang dibdib. Si Sheila, ang babaeng kani-kanina lang, ay naging kaibigan niya sa hotel. Ang lahat ay nakaplano, ang lahat ay isang bitag. Tumayo si Aling Mercedes at hinampas ang lamesa, dahilan upang tumalon ang mga kubyertos at magkaroon ng nakatutulig na ingay sa loob ng sala. Wala akong pakialam kung sino ang nagsabi. Ang mahalaga, kailangan ko ng share ko. Ako ang nanay, Renzo. Ako ang mas may karapatan sa pera mo kaysa sa babaeng yan. Itinuro ni Aling Mercedes ang kanyang daliri sa tapat ng mukha ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning
sa galit at kasakiman. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanilang lahat. Paano nga ba titimbangin ang utang na loob laban sa sariling kapayapaan? Ang tanong na ito ay naiwan sa hangin habang ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila nagbabantay sa susunod na sasabihin ni Renzo. Maghahanda ka na ba ng kulungan mo, Yumi? O baka gusto mong panoorin muna ang pagbagsak ng dangal mo sa harap ng buong mundo? Ang boses ni Keiko sa kabilang linya ng telepono ay tila kiss-kiss ng kalawang sa bakal. Puno ng desperasyon, ngunit may kasamang nakapaninindig balahibong pananakot. Si Yumi, na noon ay tahimik na nag-aayos ng kurbata ni Renzo para sa isang mahalagang meeting, ay naramdaman ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang init ng kape na nagmumula sa tasa sa ibabaw ng lamesa ay tila naglaho, pinalitan ng isang uri ng ginaw na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang sikmura. Dahan-dahang binitiwan ni Yumi ang kurbata ni Renzo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang hawak ang telepono. Ang balat niya ay tila naging kasing puti ng papel sa tindi ng kaba. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Ang masayang umaga na binalot ng lambing ay biglang napunit ng isang legal na banta na hindi niya inaasahan. Yumi, may problema ba? Ang tanong ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang mga balikat ng asawa. Hindi sumagot si Yumi. Sa halip ipinakita niya ang mensaheng kalakip ng tawag ni Keiko, isang subpuena para sa isang kaso ng panlilinlang at pagnanakaw ng intellectual property. Ayon sa dokumento, ang pundasyon ng Valderrama Group ay hango raw sa mga ideyang ninakaw ni Yumi mula kay Keiko noong panahon ng kanilang kolehiyo. Isang malaking kasinungalingan, ngunit sapat na para dungisan ang pangalan nila sa harap ng mga investors. Pagdating nila sa opisina ng abogado, ang atmosfera ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Nakaupo si Keiko sa kabilang dulo ng mahabang lamesang gawa sa madilim na kahoy. Wala na ang marangyang anyo nito. Ang kanyang mukha ay halatang puyat at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa huling pagkakataon ng paghihiganti. Inilapag ni Keiko ang isang lumang folder na puno ng mga dokumento at mga larawang tila nirepasa. Ito ang pruweba, Yumi. Ang deklara ni Keiko, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang lahat ng tagumpay ni Renzo ay galing sa plano ko na kinuha mo. Magnanakaw ka, Yumi. Isang hamak na magnanakaw na nagtago sa likod ng malaanghel na mukha. Tinitigan ni Yumi ang mga ebidensya, mga larawang edited at mga sulat kamay na pilit ginaya ang kanyang estilo. Naramdaman ni Yumi ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Ang bawat salita ni Keiko ay tila isang pagtatangka na baluktutin ng katotohanan ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot ay hindi nananahan sa kanyang puso. Ang pagtitiis na ginawa niya sa hotel ay naging bakal na bumalot sa kanyang kaluluwa. Tapos ka na ba, Keiko? Ang mahinahong tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng panginginig. Dahil sa bawat kasinungalingang binitawan mo, may isang katotohanang matagal mo nang ibinaon. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Isang babaeng nakasalamin at may bitbit na lumang notebook ang pumasok. Iyon ay si Mara, ang dati nilang blockmate na kinalimutan na ng lahat dahil sa pagiging tahimik nito. Ang bawat hakbang ni Mara sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Keiko. Mara, anong ginagawa mo rito? Ang nauutal na tanong ni Keiko. Inilapag ni Mara ang notebook sa harap ng abogado. Nandito ako para ibigay ang orihinal na journal ng business proposal noong 4th year college tayo. Ang journal kung saan nakasulat ang bawat ideya ni Yumi at ang mga pahinang pinunit mo. Keiko, para ang kinin ang kanyang pinaghirapan. Nanigas si Keiko.
Ang notebook na yon ay ang piraso ng nakaraan na akala niya ay nasunog na niya. Doon nakatala ang tunay na kasaysayan na si Yumi ang utak ng lahat at si Keiko ang tunay na nagnakaw ng pagkakataon. Ang katotohanan tungkol sa kung paano nagsimula ang kumpanya ni Keiko gamit ang ninakaw na plano ni Yumi ay dahan-dahang bumungad sa lahat. Dahan-dahang kinuha ni Yumi ang mga pekeng larawan na iniharap ni Keiko. Gamit ang kanyang mga kamay, marahan ngunit may pinal na desisyon, isa-isa niyang pinunit ang mga ito. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika ng paglaya sa kanyang pandinig. Ang bawat pirasong bumabagsak sa lamesa ay simbolo ng pagkawasak ng kapangyarihan ni Keiko sa kanyang buhay. Ang dangal ay hindi na itatayo sa ibabaw ng mga punit-punit na kasinungalingan, Keiko. Ang sabi ni Yumi habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kaaway. Tapos na ang laro mo. Oras na para magbayad ka sa lahat ng kinuha mo. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng taong tinapakan mo. Napaatras si Keiko, ang kanyang muka ay naging isang maskara ng purong sindak. Wala na siyang matatakbuhan. Ang bawat pader na itinayo niya ay gumuho na sa kanyang paanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang huling sulyap ng puot ang ipinukol niya kay Yumi. Bago siya mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang kanyang natitirang kahihiyan. Tumayo si Renzo at niyakap ng mahigpit si Yumi. Ang bigat na dinala nila ng ilang linggo ay tila biglang gumaan. Ngunit habang nakasubsob ang ulo ni Yumi sa dibdib ng asawa, narinig niya ang isang mabilis na yabag sa pasilyo na sinundan ng isang malakas na sigaw mula sa labas ng gusali. Ang mga mata ni Yumi ay nagdilat sa gulat. May nangyaring hindi inaasahan sa ibaba at ang hiyaw na yon ay tila pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang bawat tunog ng mga bakal na pintuan na sumasara ay tila isang hatol na paulit-ulit na humahampas sa katinuan ni Keiko. Wala na ang malamig na aircon ng Grand Ballroom. Ang tanging naririto ay ang maalinsangang hangin ng selda na may amoy ng kalawang at luma. Nakaupo si Keiko sa isang gilid. Ang kanyang mga kamay na dati ay napapalamutian ng mga brilyante ay ngayon ay wala ng kahit anong ningning. Ang kanyang mga kuko na dati ay may mamahaling manicure ay ngayon ay pudpud na sa kakamot sa semento dahil sa tindi ng nerbiyos. Sa labas ng rehas, dahan-dahang lumapit si Yumi. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, walang tunog ng pagmamadali o pagnanais na manakit. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang aura ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang ginto. Tumingala si Keiko, ang kanyang mga mata ay lubog na at puno ng itim na bilog sa ilalim. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang mga mata ay pinalitan na ng isang uri ng hapis na tila ba ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Nandito ka na naman, ang pabulong na sabi ni Keiko. Ang kanyang boses ay basag at tuyot na tila tuyong dahon. Ano pang gusto mo? Nakita mo na akong ganito. Wala na akong pera, wala na akong asawa, at wala na akong dangal. Masaya ka na ba? Hindi agad sumagot si Yumi. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng naging mitya ng kanyang napakaraming luha. Ngunit sa halip na puot, isang malalim na lungkot ang naramdaman ni Yumi. Hindi ako pumunta rito para manood ng pagdurusa mo, Keiko. Pumunta ako rito dahil ayaw kong dalhin ang alaala mo sa bawat pagtulog ko. Pinapatawad na kita. Natawa ng mapait si Keiko. Isang tunog na puno ng pait. Pinapatawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Huwag kang magpakasanto, Yumi. Alam nating dalawa na masarap ang pakiramdam na makitang nasa putikan ang taong tumapak sa'yo. Noong una, akala ko rin ganoon. Ang mahinahong sagot ni Yumi. Pero na-realize ko na hanggat may galit ako sa'yo, nakatali pa rin ako sa nakaraan na binuo mo. Ang pagpapatawad ko ay hindi para maging okay ang lahat sa atin, kundi para maging malaya ang puso ko. Ayaw kong maging katulad mo
na nabubuhay sa inggit at paghihiganti. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa gitna ng semento ng kulungan, napansin ni Yumi ang isang maliit na munting halaman na tumutubo sa isang kalyo ng pader. Isang munting lunti ang dahon sa gitna ng kulay abong paligid. Ang pagkakita sa pag-asa sa gitna ng pinakamadilim na lugar. Ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan para bumangon, basta't bitawan ang bigat ng nakaraan. Inilapag ni Yumi ang isang maliit na bag ng mga pagkain at gamot sa harap ng rehas. Para sa'yo yan. Hindi yan galing sa chairman ng Valderrama Group. Galing yan sa isang kaklase na nagnanais na sana sa susunod na pagkakataon na lumabas ka riyan. Hindi mo na kailangang magtago sa likod ng mga pekeng brilyante. Dahan-dahang tumayo si Yumi at tumalikod. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Keiko sa likuran. Isang hikbi na hindi na puno ng galit, kundi ng tunay na pagsisisi. Sa unang pagkakataon, ang mga balikat ni Keiko ay lumaylay. Tinitanggap ang lahat ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Paglabas ni Yumi sa presinto, sinalubong siya ni Renzo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ng kanyang asawa at ang hangin ay tila nagdadala ng bagong simula. Nagdaos si Renzo ng isang malaking charity ball para sa mga biktima ng domestic abuse at mga kababaihang nawalan ng kabuhayan. Isang paraan para ibalik ang biyaya sa mga taong talagang nangangailangan. Si Yumi ay nakatayo sa tabi niya, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang simbolo ng tatag at dangal. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang sayaw ng kalayaan. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ang bawat tinik ng nakaraan ay isa-isa nang nabubunot. Chairman, ang tawag ni Yumi kay Renzo nang may halong biro habang nasa loob na sila ng sasakyan. Yes, my queen, ang nakangiting sagot ni Renzo habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang kamay. Salamat. Ang simpleng sabi ni Yumi. Salamat dahil hinayaan mo akong hanapin ang sarili kong boses sa gitna ng ingay nila. Kahit kailan, Yumi. Kahit kailan. Ang bulong ni Renzo bago hinalikan ang noo ng asawa. Sa gitna ng kalsada, habang papalayo sila sa madilim na pasilyo ng kulungan, alam ni Yumi na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamahal na hotel, kundi ang pagkakaroon ng payapang puso na kayang magmahal at magpatawad sa kabila ng lahat. Ang bawat dampi ng malamig na tubig sa kanyang mga paa ay tila isang basbas ng kalikasan na naglilinis sa huling bakas ng alikabok mula sa nakaraan. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay asul na yakap, dahan-dahang naglalakad si Yumi. Wala siyang suot na sapatos. Hinahayaan niyang maramdaman ng kanyang balat ang bawat butil ng puting buhangin. Wala na ang bigat ng mga mamahaling hiyas na pilit ipinasusuot sa kanya ng mundo. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila ba ito ay mga pakpak na handa na sa paglipad? Huminto si Renzo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan niya ito, isang dambuhalang brilyante ang sumalubong sa sikat ng araw, lumilikha ng mga maliliit na bahaghari sa paligid nila. Ito ang singsing na pangarap ng bawat babae, ang simbolo ng kapangyarihan at yaman ng mga Valderrama. Yumi, asawa ko. Ang malambing na simula ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng bagay na ipinagkait sa atin noon. Gusto kong isuot mo ito para makita ng buong mundo na ikaw ang reyna ng buhay ko. Na wala ng sinumang Keiko o sinumang tao ang muling makakaapak sa iyo. Tinitigan ni Yumi ang nakasisilaw na alahas. Maganda ito. Tunay na marangya. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling kamay. Ang kamay na may mga peklat mula sa pagluluto at ang mga daliring may kalyo pa rin
mula sa mga taon ng paglalaba para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay kung saan nakasuot ang isang manipis at gasgas na pilak na singsing. Ang singsing na binili nila sa isang maliit na tindahan noong panahong wala pa silang pambili ng kahit 1 kilong bigas. Renzo, salamat. Ang bulong ni Yumi habang dahan-dahang isinasara ang kamay ng asawa na may hawak na brilyante. Napakaganda nito, pero sapat na sa akin ang singsing na ito. Ang pilak na ito, kahit madaling mangitim at gasgas na, ito ang saksi sa bawat gabi na naghati tayo sa isang basong tubig. Ito ang nagpapaalala sa akin kung sino tayo bago tayo naging chairman at madam. Ayaw kong makalimot, mahal. Ayaw kong lunurin ng ningning ng brilyante ang liwanag ng ating totoong kwento, ang namayani sa pagitan nila. Pinagdaop ni Renzo ang kanilang mga palad. Ang magaspang na kamay ng isang dating mekaniko at ang pagod na kamay ng isang tapat na asawa. Ang mga kamay na ito, sa kabila ng yaman, ay nananatiling tanda ng kanilang pagsisikap. Sa sandaling iyon, ang tunay na halaga ay hindi ang kinang ng bato, kundi ang tibay ng ugnayang hindi kayang buwagin ng anumang unos. I'm so proud of you, Yumi, ang sabi ni Renzo habang isinasandal ang kanyang noo sa noo ng asawa. Tinuruan mo akong muli kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi na tayo babalik sa ingay ng lungsod para lang magpakitang tao. Magtatayo tayo ng bahay dito. Isang bahay na puno ng hangin at pag-ibig, hindi ng mga pader na gawa sa ginto. Dahan-dahang lumakad ang mag-asawa patungo sa dalampasigan. Ang kanilang mga bakas sa buhangin ay unti-unting binubura ng dagat. Tila ba sinasabi na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng pinalis. Sa gitna ng katahimikan, inilagay ni Yumi ang kamay ni Renzo sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng kaligayahan. Renzo, sa susunod na paglalakad natin dito, hindi na lang tayo ang mag-iiwan ng bakas sa buhangin. Ang pabulong na sabi ni Yumi, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Renzo at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binuhat niya si Yumi at pinaikot-ikot sa gitna ng dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa tunog ng mga alon. Ito ang tunay na kayamanan, isang bagong buhay, isang bagong simula, at isang pamilyang binuo sa katotohanan. Habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa abot-tanaw, naiwan ang isang malamig ngunit payapang gabi. Ang kwento ni Yumi at Renzo ay hindi nagtapos sa isang hotel o sa isang korte, kundi sa isang tahimik na dalampasigan kung saan ang bawat tao ay pantay-pantay sa harap ng lumikha. Dahil sa huli, ang tunay na reyna ay hindi ang may suot na korona o ang may hawak na credit card, kundi ang babaeng may busilak na puso na marunong magtiis, magpatawad at higit sa lahat, ang manatiling totoo sa gitna ng mapanlinlang na ningning ng mundo.